Muli tayong ipinatawag ng ating kaibigan guys. Mayroon po silang nakuha ngayon na impormasyon tungkol po sa Pilipinas. Tapos na po doon sa China yung lindol. Nakita ng ating kaibigan. Oh. Pakinggan po ninyo yung ipapaabot po niya sa inyo po. Kaibigan. Di ba sabi po ninyo kahapon, nagpaabot po kayo ay walang lindol. Meron kayong nakikita na pula na biyak sa ilalim patungo sa Palawan at asan pa? Paktay na. Sa lahat po ng taga Palawan na mag-ingat kayo. No? Malaking dagok ito kapag ito ay mangyari. Meron pong ituturo si tatay ngayon para ay maingatan yung buhay po natin. Kaya panoorin po ninyo ngayon, tay. Ano po ba yung dapat gawin po sa mga tao ngayon? Napakahalaga po yan, tay. Napakaganda po yung ipapaabot natin para maraming tao na maliligtas dito sa kapahamakan po pag ito ay madaganan po sa lindol. Mayroon itinuturo ang ating kaibigan ngayon guys. Sa lahat po na makapanood dito, pakishare po dahil po ay malaking gabay po ito sa inyo, sa inyong buhay. Kasi po sabi ng ating kaibigan, dapat po ninyong mapakinggan ito kasi mayroon silang ituturo na pinakamagandang panglaban po sa lindol. Ano po yan tayo? Anong gagawin po natin sa mga tao para makapaabot na ito? Ay, yun pala tayo. Nagtuturo si kaibigan natin na tatay ni Syoto. Sa lahat po ng makapanood dito, ito po ang kanyang ipinapaabot, itinuturo na niya. Kung mayroon kayong masasagupa ngayon, kahit mahina na lindol ang inyong masasagupa ngayon, dapat po wag pong hintayin na biglang lumakas, no? Dapat po, kapag nararamdaman na po ninyo yung lindol, labas po kayo sa bahay ninyo ha. Yun po talaga ang pinakamahalaga po na itinuturo ng aking kaibigan. Kung mga building tayo, dapat po talaga aalis po sila. Kung tulad po ng mga tulad sa bahay namin dito, sa bukid, kasi hindi naman simentado yan, ano pong maganda dyan? Kahit po pala hindi building yung bahay mo, dapat po talaga tayo ay makalabas agad. Kasi po, kahit po yung kahoy ay pwede po yan maibot ang mga lansang guys. Baka po matamaan kayo sa kahoy pag ito ay natanggal po yung mga kahoy. No? Walang safety kahit po building pa rin. Pero at least meron tayong safety kunti tayo, di ba? Safety po talaga guys, no? Oo, wala po talagang naitala na mayroon pong nangyari po na mga buhay na nawawala dahil lang po sa mga bahay po na winasak po ng lindol, lalo na po yung mga bahay na mga kahoy lang ng mga material na nilagay, no? Di tulad po ng mga building talaga ay madadaganan ka. Kaya kung sino man po yung makasasagupa dyan na mga lindol po ngayon, kahit po mahina, no? Kasi yung kasunod na yan, mayroon tayong masagupa ng malakas. Kaya nakita ng ating kaibigan, no? May pula daw doon sa Palawan na nakita po nila yung biyak na ito na po siguro yung mitsa na mangyari po yung malakas na lindol dito sa atin. Pero ang nakita yun ni tatay karon, ang China yun na apay kasunod diya nga mga paglindol, pagyanig sa ibang bansa ngayon. Tay, ano po? Ay salamat po. Oo. Dito po yung anak ko guys, magpakain ng pabo. Dami na nating alaga dito tay. Oo. Meron po akong gustong makita ninyo tay, tungkol po sa nagtanong sa atin yung Mactan daw ang doon sa Cebu ang pinaka delikado po daw doon yung mga building po doon na itinayo doon sa Mactan sa Cebu. Kasi yun po, may nag-chat po sa akin, gusto po nila nga patingnan kung ano po ba ang kalagayan po doon sa Mactan. Oo, kasi
Sa tingin po ba nyo tay, safety po ba? Sige na, pakainin mo yung pabo. Ito na. Ay nako. Dapat Brad, maintindihan yun. kahoy. Oo, nakipag-usap ako kay Kuan, tatay ni Shoto. Kasi mayroon pong lindol daw na darating na nakita nila. Tay. Pakainin mo. Paano natin maiwasan yan, tay? Oo, kasi po sabi po nila, yung Mactan ay nakalutang po yung mga bahay doon at saka doon sa ano kasi nasa ilalim po daw ay dagat. Yun po talaga ang chat po nila. Gusto po nila na patingnan kung safety po ba ito. Ha? Naku po. Guys, sa lahat po ng taga Mactan, Cebu, yung nag-chat po sa akin, no? Yun po ang ibig po niya palang sabihin, no? Na hindi lang po niya ipalinaw ng maayos dahil po natatakot po sila baka magpanik po yung makapanood nito kasi delikado ngayon ang Cebu sa lindol dahil po pwedeng higupin po yung mga building dyan na mawala po yung building na yan tapos kakainin po sa dagat. Pag ito ay magiging malakas na lindol at magiging tsunami ito guys, nakakaawa, mawawala po talaga yung Mactan kasi may nag-chat po din sa atin na ipatingnan po daw tayo. Maraming salamat po sa inyong ipinapaabot tayo guys. Paki-share po itong video ha. Hindi po ito ay gara-gara, hindi po ito joke-joke lang po itong ipinapaabot namin dahil po ay meron kayong makukuhang ano ito panglaban po sa lindol kahit po ay yung bahay po ninyo na kahoy, dapat po talaga tayo aalis po doon. Kung sino man po yung nasa mall po ngayon na kung meron kayong masagupa na malakas po na lindol, meron ituturo si tatay ngayon sa inyo kasi marami po nagtatrabaho sa mall na mga kababayan po natin para sila makapaghanda din. Ano pong gagawin po nila doon sa mall tayo? Sakali man. Sa lahat po na naka-work po dyan sa mall ha, ito po ang itinuturo ng ating kaibigan ngayon. Kung meron kayong makikita na pagyanig, dapat po labas na. Kahit po ay pagalitan kayo sa sino man po yung may-ari dyan, no? Nagbabantay po kung sino man yung mga tauhan dyan na nagbabantay sa mga trabahante. Huwag po niyong hintayin na mangyari po talaga yung malaking trahedya na buhay na yung mawala sa inyo. Yun po talaga. Kung sakali man na mahirapan kayo lumabas dahil po ay sobrang lakas na kasi nasa na panic na po kayo, maghanap po kayo ng matitigas po na tulad ng tibol na doon po kayo sumilong. Yun po talaga ang maganda pong gawin, sabi ng ating kaibigan. Maraming salamat yun tayo sa imong gipaabot. Napakalaki po talagang tulong ito para po sa lahat na makapanood dito. Guys, ang laban po sa lindol ngayon kasi delikado po talaga yung lindol. Labas po kayo agad kahit mahina man o malakas, labas po kayo sa inyong mga bahay para hindi kayo madaganan.